So, Tapos na po ba ang subject ni Prof. Maksyon? tapos na po. Yes po. Okay po, magsisimula na po tayo mga kapatid. Pwede po ba si kapatid na ah, mag-opening prayer sa atin ngayon? Sino po bang mag-volunteer dyan? Sige Dok, ako na Dok. Full line po tayo ngayon Dok, no? Dok Aris, full line mythology po tayo ngayon. Yes, Doc. Okay, sige, let's pray. Ama naming banal, sumasalangit ka, Panginoon, sa hapong ito. Kami po'y patuloy na lumalapit sa inyo sa pamagitan po ng aming pong paghingi ng gabay ng Banal na Espiritu upang kami po ay ma-empower sa amin pong pakikinig at hindi lang na ito namin mapakinggan, Panginoon, ito ay aming maisakabuhayan. Tulungan niyo po ang professor ngayon, si Doc Aris, sa kanya pong pangunguna. Nawa po ang inyo pong Banal na Espiritu ang siyang sumasa kanya upang ang lahat ng kanyang sasabihin nangagaling sa kanya pong sa kanyang bibig ay ito ay manggagaling po sa inyo. Salamat Panginoon na marami na naman kaming matutunan ngayon, lalo tigit sa leksyon ni Pablo patungkol po sa kanyang independent ministry kung paano siya nabuhay. Salamat Panginoon sa pagpatawad ng aming mga kasalanan. Ito'y aming hiling pinalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Back to you, Doc. Oh, okay, maraming salamat Doc Samuel. At pasensya na mga kapatid, bago lang po tayo nakarating, ay dapat sana ay tayo kanina ay pumasok. Nakita na po ba ninyo ang screen? Opo, Dok. Okay. Magsisimula po tayo mga kapatid dito sa ating pag-aaral. Under po ito sa subject natin na Pauline Missiology. At dito po atin pong matuklasan at malalaman sa pamamagitan ng ating pag-aaral nitong product formulation training. Okay? So, meron tayong may mga lesson po ito mga kapatid na dapat nating pag-aralan. At congratulations po doon sa mga action taker na mga students natin dito. Mga regular students. So, unang-una sa ating completer, Elder Glenn Lumactod. Salamat po. Coming na po ang inyong request na 5 platinums na complied na po kayo sa inyong practicum po sa subject nating ito. At congratulations din sa mga Thank you action po, taker din Dok Aris. katulad ni kapatid na Alberto Delfinado, no, nakapag-request siya ng isang set or isang platinum. So napadala na po at antayin niyo na lang po kapatid sa mga siguro 2 days o 3 days makarating diyan at i-deliver sa inyo ng GNT. Nag-request po siya ng isang set. So ang remaining na lang na i-comply niya ay 4 na set na lang. At kay
kay Ma'am Menel Padzuyo. Nandito po ba siya? So thank you din. Pangatlong action taker siya dito sa ating mga estudyante. May ano na po siya, may 3 set at ang ano na lang, 2 set na lang po ang kulang para ma-comply na niya ang 35 pieces na practicum goal. At dahil nga din, sabi ko sa inyo, pag makakomply kayo nito mga kapatid, mag-proceed kayo doon sa ating pag-aaral patungkol sa product formulation. At ito, theory itong gagawin natin ngayon mga kapatid. Series of ano ito? Series of anong tawag dito? Pag-aaral hanggang mag-formulate na talaga kayo. So ngayon, sino po ba, lahat po ba makapasok sa product formulation training? Yes po. Pero pag hindi ka makakomply, hindi ka makaproceed doon sa next level na tuturuan na talaga kayo na magawa ng produkto, no? So itong pag-aralan natin ngayon, part ito sa training ninyo mga kapatid, no? So ngayon, kung sino pang hindi pa nakakomply, magano na po kayo mga kapatid, magpadala lang po kayo ng inyong mga remittance doon sa ating school treasurer na si Ma'am Manilin Paulino. At para po si Ma'am Manilin ay mag-update sa akin para po ma-facilitate natin ang pagpapadala or pagpadala ng inyong mga item inclusion doon sa inyong request. No, 5 ano lang po, 5 platinum na may 7 item inclusion. So kung makaabot kayo ng 5 ay complied na po, magiging complied na po ang inyong practicum po mga kapatid, dahil kailangan nyo lang na i-comply ang 35 pieces. So ginawa nating biset para mas mapadalian po kaysa isa-isahang item ang i-request ninyo. So mas ano yun mga kapatid, no? Mas magiging malaki yung ano ninyo kasi magiging 5 pieces kayo magpapadalhan. O di kaya 35 pieces. So kung isa-isahin ninyo, so 35 pieces din ang inyong babayaran sa shipment fee. So para mas mapadali, ang ginawa natin ay by set, no? 7 items per set para 5 set lamang or 5 platinum lamang ang inyong anong tawag dito, ang inyong i-comply. So ngayon, dito na tayo sa ating pag-aaral. Okay, welcome product formulators. Your sustainable livelihood begins here. So ito pong proyekto ng itong mga kapatid ay talagang dinisenyo ito ni Doc Ray para po ang lahat ng ating mga missionary na walang mga sustainable livelihood ay magkakaroon ng idea kung papaano sila magsimula ng kanilang livelihood mga kapatid. At sa ganon, masusuportahan ang bawat ministry at ang kanyang sarili doon sa mission field. At lahat naman po tayo dito nangangailangan ng sustainable livelihood. Dahil po mas dumadami pong mga gawain natin ngayon na magme-mission at kailangan ng pondo. So kaya mga kapatid, kung tayo lahat dito, no, lahat ng mga missionary, Adventist, laymen, pastors, mga church pastor, may mga sariling sustainable livelihood mga kapatid, ang mangyayari mas mapadali nating mas madali tayong magkakaroon ng mga malalakihang mga gawain. No, mas madali tayong maka-sponsor dahil may ano tayo, may anong tawag dito, may ano ka,
may insakto kang pundo para po sa ganitong mga gawain, mga kapatid. So welcome po, no, mga future product formulators. Brought to you by Logos Institute of Missions and Biblical Studies, at sa ngayon ay nagiging Logos College of Missions and Biblical Studies International. Under po ito sa Community Services Department. So, product formulation training towards a bountiful life in God's field. Ano pong purpose sa pag-aaral natin ngayon? This training will educate the trainees to become a product formulators of an effective, good quality, and competitive products, and become a self-supporting missionaries through a sustainable livelihood to sustain the ministry by learning the easy method of product formulation. Amin po ba, mga kapatid? Gusto niyo po bang magkakaroon ng kaalaman na madagdagan ang kaalaman ninyo sa paggawa ng mga produkto, at sa ganon ay mas magiging mabunga ang inyong mga ministry dahil nga ay makasusuporta kayo nito financially? Po, Dok. Okay, parang dalawa lang ang nag-response dito. Ang iba parang hindi ata. Yes, Doc. Amen. Okay. So tatlo na. Ang iba parang natulog ata. Amen, bro. Okay. Ako yung una nag-response. Wala, Doc. Okay, Doc. Okay, Doc. Okay. Kaya yung una dapat 100%. Yo. Maraming salamat, mga kapatid, sa inyong pag-respond dito sa ating ngayon, mga kapatid. No? Ang objective naman natin, ito po ang mga objectives natin, mga kapatid. At the end of this training, the trainees will be able to first learn the basic financial literacy, herbalism, naturopathy, product formulation, and development marketing plan and strategies. Pangalawa po, discover that everyone can be a formulator. Posible po ba? Amen. Yes. Amen. Okay. So, tayo, mga kapatid, mapalad tayo na nag-aaral tayo dito sa Logos College of Missions and Biblical Studies. Dahil po nga ay hindi lang tayo hindi lang tayo madagdagan yung kaalaman natin patungkol sa theology, madagdagan din ang ating mga kaalaman patungkol sa pag-aaral ng tanim, pag-aaral ng naturopathy, at hindi lang dyan, mag-aaral ka din na gagawa ng sarili mong produkto, no? Sa libre. So ang gagawin nyo lang, i-comply nyo lang ang simple na practicum natin sa subject na ito para po ay makapag-proceed kayo at ako mismo ang mag-a-assist sa inyo sa panahon na kayo ay mag-formulate ng sarili niyong mga produkto, mga kapatid. No? Praise the Lord. Kung kayo po ay mag-aaral, sabi ko nga sa inyo, kung mag-aaral kayo sa ibang school, lalo na sa naturopathy, mga kapatid, hanggang sa ano lang kayo, sa mga basic information, at the same time sa pagtuturo kung paano i-restore yung mga ano natin. Yun naman ang objective natin kung bakit tayo nag-aaral sa naturopathy. Pero ang disadvantage noon, mga kapatid, ay magbabayad tayo ng malaking halaga hanggang tayo ay makapagtapos. At maliban din dyan, hindi kayo tuturuan kung paano mag-formulate ng sarili niyong produkto. Dahil marami ngayong naturopathic doctor o practitioner, mga kapatid, na nagja-jack up lang ng mga produkto sa ibang company, no? Advantage lang kung ikaw ay isang practitioner ng naturopathy, kung ikaw ay may sariling formulation, kapatid. Pagkatapos nito, no, sa katagalan ng ating pag-aaral, mga kapatid, malalaman nyo kung paano gagawa ng produkto. At the same time, mga kapatid, gagraduate din kayo ng Master of Phytoscience leading to Doctor of Phytoscience. Ibig sabihin, nauna yung paggawa ng produkto para kung sa pagdating ng panahon na hindi kayo mag-stop ng pag-aaral dito sa school natin, ay bibigyan kayo ng title, mga kapatid,
dahil din sa iyong nakuha na pag-aaral dito sa ating school. Maganda po ba yan mga kapatid? Tinuruan ka pang gumawa ng produkto, no? Nag-aaral ka pa patungkol dito ng libre ng naturopathy. Amen, amen, amen. At dito sa Pilipinas mga kapatid, I don't know kung meron na ditong Master of Phytoscience. Tayo pa lang po mga kapatid na school ang nagpalabas nitong klaseng mga kapatid, pag-aaral. So third, develop natural and organic formulation skills and knowledge. Understand the easy method of product formulation. Alam niyo po ba mga kapatid, ang lahat ng bagay dito sa mundo, kung gusto mong umunlad sa iyong buhay, ay dahil lang diyan sa salitang idea. Kung may idea ka kapatid, kung yan po ang inyong i-develop yung idea ninyo at iyong tatrabahuin yan, no? Magiging bread and butter po yan sa inyong mga buhay, no? Lalo na kung makikita natin sa mga na yumaman na mga tao dito sa Pilipinas. Bakit sila yumaman? Dahil ba sa kanilang mga anong tawag dito? Dahil sa kanilang katalinuhan? Dahil ba sa kanilang dahil hasyendero na sila? Mga kapatid, yung yumaman lalo na sa mga ism, nagsisimula yan sa isang idea. No? Idea lang po mga kapatid. Dahil kung kahit may pera ka, kung wala kang idea, magiging hindi rin yan magiging anong tawag dito? Hindi ka rin magiging successful dyan mga kapatid. Dahil sa lahat ng naging successful dito sa Pilipinas o dito sa mundo, ay lahat po ay nagsisimula sa salitang idea. Mag-subscribe po ba kayo dyan sa ano na yan mga kapatid? Na lahat ng ay nagsisimula sa salitang idea? Yes. Okay, understand the easy method of product formulation. Know the good manufacturing practice. Ay dapat kailangan natin to mga kapatid. Dahil kung kayo ay nagkopya-kopya lang sa paggawa ng produkto, yung kapitbahay mo, nakita mo lang sa maliit na butas sa dingding yung ginagawa niya at ginawa mo rin, no? Hindi mo alam na nag-aaral pala siya, ganito ganyan. Ngayon, gumagawa ka ng sarili mong ang nangyayari, anong nangyayari po mga kapatid? Nakakasama pala yung nagawa mo dahil wala kang good manufacturing practice. Okay? Set up a formulation lab at home. Okay? So sa ganitong level mga kapatid, kasi under po ang bawat isa sa atin kung magsisimula sa livelihood na ito mga kapatid, ay pwede po kayo makapag-set up ng isang maliit na formulation lab sa inyong mga bahay, no? Na dahil lahat ng produkto ngayon sa Pilipinas, maliban lang sa galing sa mga malalaking kumpanya, ay talagang under po yan ng MSME, no? At ang gobyerno po natin diyan ay tumutulong talaga, lalo na ang DTI, ay kung wala kang kapital ay nagbibigay sila ng may program silang na tinatawag na 3Ps, no? 3Ps ata yun kung hindi ko no, na pwede kang umutang doon at ang DOST naman ay mag-submit ka lang ng ganitong mga propose ng mga kinakailangan nilang mga dokumentong hiningi nila. Pwede ka ring maka-loan ng anong tawag dito, ng mga makinarya mga kapatid, para po ay mas magiging lalago ka sa inyong mga livelihood mga kapatid. Formulate their own products, okay? Monetize the knowledge through the formulated products. At dito mga kapatid, kung kayo ay magpurso talaga sa ganitong track mga kapatid, ay talagang magiging bread and butter ito sa inyo mga kapatid, no? Na gumagawa kayo, no, nagtatrabaho kayo sa sariling mga oras ninyo. Okay? Advantage talaga mga kapatid, lalo na sa ating mga missionary, na hindi tayo
dapat kung ikaw ay missionary ay hawak mo ang iyong sariling oras, mga kapatid. Kasi kung ikaw ay employed, obligado ka po dahil under ka po sa kontrata. So kung ganun, kung may mga gawain na gagawin sa mga iba't ibang lugar, so hindi ka makapagpunta dahil nga rin ay ang araw ng schedule na yun ay nasa under contract ka or nakakontrata ka at kailangan mong tuparin dahil kontrata mo yun sa kumpanya. Hindi ka pwedeng mag-absent. Samantalang dito, may sustainable livelihood ka, no? May idea kang makukuha dito sa ating pag-aaral, dito sa ating school, ay kung iyong mapalago itong idea na makukuha nyo dito, ay balang araw makikita ko kayo, mga kapatid, na namayagpag sa larangang ito sa paggawa ng mga herbal medicine or herbal products, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Yes, Okay. amen. Okay, ano Amen. po bang i-consider natin? 5 things to consider when venturing product formulation business. You must learn the following. So, bago ka papasok sa isang livelihood, mga kapatid, para magiging sustainable ito, unang-una ang gagawin mo, kapatid, financial literacy. Financial literacy ang kailangan po, mga kapatid, dahil maraming mga mayayaman na hindi maraming mayayaman na yung kayamanan nila ay galing sa kanilang mga magulang, at nung sila na ang nag-handle ng sarili nilang mga business, at dahil walang masyadong kaalam-alam patungkol sa financial literacy, ang nangyayari po, mga kapatid, ay bumagsak yung business. Meron po bang ganyan, mga kapatid? So ibig sabihin, kung papasok ka sa larangang ito, dapat kailangan mo muna, no, ng financial literacy, education. So nandito na, inilagay natin dito sa programang ito para po ay tayo po ay magabayan. Magabayan po tayo, no? Lalo na din sa ano din natin, sa gobyerno natin ngayon, ang DTI po ay may mga libre pong mga seminar na ibinahagi doon sa mga lahat ng mga MSME. Tinatawag yung mga may-ari, representante ng mga maliliit na mga negosyo na may mga livelihood na naka-registered sa DTI. Tinatawagan sila, ini-invite sila para magkakaroon ng number 1 nitong financial literacy. Maraming mga libreng mga programa, mga seminar ang ating gobyerno para po ay matulungan ang bawat isa sa atin. Dahil kung tayo ang lahat, mga kapatid, ay may mga sustainable livelihood, no? Ang Pilipinas ay magiging may contribution din tayo na lalago din ang ating lipunan, ang ating bansa dahil din sa atin. So tayong mga missionary, Adventist missionary, no, layman ka man or by stipend ka man na church pastor o ano pa man diyan, no, dapat mayroon tayong ganitong pag-iisip, mga kapatid, no. Dito din atin ding mapag-aralan ang patungkol sa herbalism, no, naturopathy, raw materials information. Dapat meron kayong meron kayong mga kaalaman patungkol sa mga raw materials mga gagamitin ninyo, mga kapatid. Dahil hindi po pwede na kopya-kopya lang po ng mga procedure at gagawa na kayo ng produkto, pero kung tatanungin kayo, ano po itong klaseng ginagamit ninyong raw materials? Ano po ang saan ito galing? Ano ito? Anong magiging contribution ito sa ating anong tawag dito, sa katawan natin? Baka nakakasira ito dahil ginamit mo ito. So dapat meron ka din dyan raw materials information, depende po sa iyong i-formulate, no? So product formulation and development,
No, dito na rin po nakapaloob ang liniment, ointment, refreshing oil, aromatherapy, no, marketing plan and strategies. So dapat meron ka din ito mga kapatid. So ito po ang 5 things to consider when venturing product formulation business or livelihood. Okay? So dito tayo sa lesson 1 muna mga kapatid, sa financial literacy. Ngayon, para meron tayong interaction mga kapatid, ano po ba ang definasyon para sa inyo ang financial literacy? Sino po ba? Volunteer. Ano po ba para sa inyo ang financial literacy? So magtatawag ako para yung mga nakatulog maano yung okay? Para sa iyo, kapatid na Lloyd Bulahan, ano po ang financial literacy? Okay, walang signal. Si kapatid na Eliasal Villamar, ano po para sa iyo ang financial literacy? Ito po yung kaalaman, sir, with regards to budgeting or paano po paglalaan at pagpaparte-parte ng iyong overall finance, kung para saan po yung para ilalaan mo po sa mga specific planning para po in the end yung outcome ay makita mo kung saan po siya napunta, saan po nagasto or kumita po ba siya or walang in return. Yun lang po, sir. Okay, maraming salamat kapatid. Ay talagang natumbok mo kapatid ang sagot, no? Dito ang pangalawang tanong, applicable po ba ito sa lahat ng mga missionary itong financial literacy? Kung applicable bakit? Applicable okay. po. Okay, kapatid. Elder Glenn Lumacton, bakit po nagiging applicable po sa isang missionary itong financial literacy? Kasi po, applicable ito kasi meron kang money na financial para makatulong sa ministry mo. Tapos may literacy ka para kung kailangan ka ng pera na magkuha ng product, meron kang financial na makatulong o makabili man sa literacy. Yun po, Doc. Parang okay. may pera ka. Okay. So maraming salamat kapatid. May nag-raise hand. Sino ba yung nag-raise hand? Hindi ko nabantayan yung nag-ano dito. Sino ba 'yon? John Paul okay, po. Okay. Sa iyo kapatid, no? John Paul kapatid. Bakit kailangan ng financial literacy ng mga bakit kailangan ng financial literacy? No? Kailangan po, Doc, halimbawa kami mga literature evangelist, kailangan po namin mag-budget kung paano natin gagastusin yung pera na meron kami. Kasi po limited budget, kaya po kailangan talagang magkaroon talaga financial literacy upang yung amin pong gagamitin ay hindi po para sa iba kundi sa aming mga gagawing ministry sa aming ministry, ministeryo sa larangan. Okay. Thank you. Papaano mga kapatid kung ang isang missionary ay wala siyang financial literacy education? Anong kadalasan ang nangyayari sa kanya doon sa mission field? Susulisit na lang siya. So, ibig sabihin lahat na nagsusulisit ay walang financial literacy. Opo. Yes po. Yes. Okay, sige. Yes I-defend mo po, nga yung i-defend mo nga yung sagot mo. Okay, Tapos kung kapatid na Delbert. Hinto na lang siya, Doc. Ihinto siya. Yun ang magiging resulta. Dahil puro sa ano kasi sa buhay kasi dalawa lang, ginansya at ginansi. So ngayon kung
kung hindi mo hindi mo ma-manage hindi mo ma-manage yung sarili mong income, mga kapatid, ay talagang magiging ginansiyan, no? Ibig sabihin, magiging komplikado yung buhay mo, no? Correct. So ngayon, ibig bang sabihin na kung ikaw ay nagsusulit-sit ay talagang wala siyang financial literacy education? Kasi alam ng mga tao, pag magpunta ka, sabi, nandito naman, magsulisit naman. O parang wala kang financial. Kawawa naman, palagi magsulisit. So ibig sabihin, kapatid Naglit, kung tayo ay magkaano tayo dito ng distrito, tapos ngayon kami ay dito sa distrito namin ay may project kaming magkakaroon ng opisina, at the same time magkakaroon ng mobile clinic, at the same time community ambulance, at nakalikom na sa loob ng distrito natin dito ng 500,000 sa loob lang through anong tawag dito, personal commitment. At kung mag-extend man kami ng magpapatulong sa ibang mga sa ibang mga kapatiran, lalo na sa iyo siguro, kung mapadalhan ka ng solicitation letter, ibig bang sabihin ay wala na tayong financial literacy? Meron din, Doc. Okay man yan yung solicitation in 1 year, 2 times lang. Pero yung every month na mag-solicit sa iyo, parang tungkod na ang tao sa iyo. Pero maganda talaga yung may financial ka na makabigay. Okay, yun nga ang problema, mga kapatid, no? Yun nga ang problema natin, mga kapatid. Dapat kailangan talaga natin ng sustainable livelihood. Bakit nga? Dahil nga ay tayong mga Adventista ay mga visionary tayo eh. No? Tayo ay mga visionary. Kahit ano-ano na lang ang mga iniisip nating mga plano para ikakalago ng ating ministry, no? Makapag-ministry tayo sa community. At kung ganun ay talagang nangangailangan tayo ng pera. So, nagiging tradisyon na rin sa bawat isa sa atin na ay magsusulisit, no? Kaya nga ang nangyayari, dahil tayo ay visionary, marami tayong mga plano na gagawin. Hindi natin may execute yung mga plano natin dahil nga ay walang financial, walang funding. Ngayon, ang gagawin natin by tradition, no? Anong gagawin natin? Solicit. Okay. Ang nangyayari, lagi tayong pabalik-balik doon sa nagbibigay sa atin. Ang mangyayari, mga kapatid, kahit anino natin, para nang silang kinakabahan pag makakita, lalo na kung may bitbit ka ng sobre. Dahil alam na nila na tulisit na naman ito. Ibig sabihin, pang ilang bisis ka na sa isang taon na bumalik-balik doon para magsusulusit. So ngayon, ang dating sa iyo, naging tulisit na. No? So ibig sabihin, kailangan talaga natin nito, mga kapatid. Nag-raise hand po si no, bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral. Si kapatid na Joseph Amam Umandam. Ano pong masasabi niyo, kapatid? Yes po, go ahead. Kapatid na Joseph Umandam. Hello po, Doc. Yes, go ahead. Yung financial literacy po, Doc, yung po, yung kalaman po natin sa paano po mapalago po yung yung asset po natin, yung liquidity po natin sa money po. Kung paano po natin magawa ng paraan na mag-create po ito ng generated income, at saka magiging sustainable po sa susunod po ng mga buwan o mga taon baka yon, na kailangan din tayo na may strategic plan po tayo na makikita natin ang goal, kung ano talaga ano ang kailangan natin gawin para po yung plano po natin ay maging makatuparan po, maging ma-realize po yung yung goal po natin, yung plan po natin,
na base po sa kaalaman po natin. Pero yung kaalaman po natin, I really suggest, dahil po sa ako ay may kaunti na po na business, ay hihingin po talaga yun ng Panginoon. Iisipin po natin na yung lahat na kaalaman na yun ay bigay po talaga ng Panginoon. Yun po ang sa akin, pinaka-effective po na maging financial literacy po tayo po. Yun lang po. Okay, maraming salamat kapatid. Dito po, ang pangatlong tanong ko po ay, bakit kailangan natin ng financial literacy ito sa ating pag-aaral ngayon sa product formulation? Isang volunteer lang. Bakit kailangan natin ng financial literacy? Bakit natin kailangan ng financial literacy sa ating pag-aaral sa product formulation? Para merong pundo tayo, Doc. Para meron tayong income sa ating financial, at saka mayroon kang pundo na ready para support sa ministry natin. Okay. So maraming salamat kapatid. Dito kailangan talaga natin ng financial literacy education, lalo na dito sa ating papasuking sustainable livelihood, mga kapatid. Yes? Paris, Yes. ang financial literacy po kasi ay talagang kailangan po ay meron tayong kaalaman pang negosyo, kaalaman pang livelihood. Kasi kung meron tayong kaalaman pang livelihood, pang hanap buhay, ay hindi ko tayo malabas na nakakahiya sa mga kapatid na lagi nagsusolicit kasi may hanap buhay. Meron tayong sustainable income na tinatawag kasi meron tayong na-put up na business. Kaya nga po ito pinag-aralan natin ay nakatulong po ito. Yung financial literacy na ginagawa po ninyo na sinisira sa amin. Kung paano imunlad yung individual livelihood na dapat na matutunan. Kaya maganda po yung kaalamang pang-pinansyal, ito na ang kasagutan. Yung livelihood. Okay, kapatid, maraming salamat kapatid. Baka nakarinig na kayo mga kapatid sa na binigyan nila yung meaning, yung acronym na SDA. Alam niyo po ba mga kapatid, lalo na sa Visayan, sa mga Cebuano, yung acronym ng ibang acronym ng SDA? Meaning? Selling different articles. Selling different articles. Okay. Meron din dito, Doc. Sapatos, donut, ayuhon. Pero meron talaga mga kapatid, itong may narinig ako, lalo na doon sa mga nag-backslide, sabi nila ang SDA daw ay simbahang dagkog amutan. Yung sa mga Bisaya, no? So kung ganyan mga kapatid, no, hindi na tayo mag-amot-amot kung sakaling may ano na tayo, may anong tawag dito, kung nakakaano na tayo, nagiging ito ang magiging dito idaan ang blessing ng Panginoon para tayo po ay lalago financially dito sa ating nalalaman na matutunan sa ating pag-aaral, para po ay hindi na tayo magiging tayo na mismo ang aako, o di kaya tayo na mismo, hindi na kailangan tayong ikaw ito ganito, kundi tayo na mismo aangkin kung ano man ang kinakailangan doon sa ating mga gawain mga kapatid, lalo na kung sa panahon ng kailangan na ng pera mga kapatid o pondo, dahil nandito na tayo na ano na tayo, no? Binigyan na tayo ng blessing ng Panginoon sa pamamagitan, nadagdagan pa sa pamamagitan ng ating pag-aaral dito. Hindi kaya ay magiging magiging mas malaking tayong tulong doon sa ating iglesia. At kung ano man ang mga sa mga kapatiran ay hindi na sila parang sa kanila ay hindi na sila mapuwersa, o di kaya parang hindi na sila masakal sa mga contribution mga kapatid, dahil
tayo na ang nakakaangat kung ibigyan ng pagkakataon ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-aaral dito na makukuha nating idea at ito'y magiging lalago, ay magiging malaking tulong na ito sa ating mga iglesia at lalo na sa gawain ng Panginoon. Okay, what is financial literacy? Financial literacy, and why is it so important? Financial literacy is the ability to understand and effectively use various financial skills, including personal financial management, budgeting, and investing. The meaning of financial literacy is the foundation of your relationship with money, and it is a lifelong journey of learning. The earlier you start, the better off you will be, because education is the key to success when it comes to money. Yes? Mm-hmm. Ano yun mga kapatid? May narinig ba kayo dyan? May narinig ako dito eh. Okay. Okay, may naano pala ako dito mga kapatid. Talagang natulala ako dito. Bakit may sumapaw? Okay, balik tayo mga kapatid. May oras pa ba? 3:48. So may ano pa tayo, may 12 minutes pa tayo. Para papasok na rin si kapatid si Doc Marcaida. What are the 5 key financial literacy concepts? According to the Financial Literacy and Education Commission, there are 5 key components of financial literacy. Earn, spend, save, and invest, borrow, and protect. Yan po ang mga 5 key financial literacy concepts. So dito po mapag-aralan natin mga kapatid, no, kung paano tayo magiging anong tawag dito, ma-manage na talaga natin yung ano natin, ang pera mga kapatid. Okay? So para sa karagdagang informasyon mga kapatid sa patungkol dito sa financial literacy education, pasok po kayo sa mga webinar ng DTI or sa mga uploaded videos para po sa mas magiging magiging lalawak pa ang ating mga kaalaman patungkol sa financial literacy. Okay? Ito po, key takeaways. The term financial literacy refers to a variety of important financial skills and concepts. People who are financially literate are generally less vulnerable to financial fraud. Totoo po ba ito mga kapatid? People who are financially literate are generally less vulnerable to financial fraud. Kung ikaw ay literate po daw, kung may kaalaman ka daw sa financial literacy, ay less daw kayong mabiktima sa mga scam or sa mga scheme mga kapatid. Tama po ba? Totoo po yan, Doc. Totoo. Tama Bakit po. nagiging totoo? Kasi may alam ka man na ito hindi, ito totoo. Ito parang scam, ito parang hindi. Bakit kaya mga kapatid na marami talagang nakapasok din sa mga kahit siya ay negosyante at financially illiterate,
at nagiging biktima din ng mga scam, lalo na sa mga pyramiding scheme, mga kapatid. Bakit kaya ganun, mga kapatid? Hindi niya alam yung mga process. Sistema. Nainganyo siya, Dok, sa kasama niya. Katulad ng sabi niya, dito ka kasi maganda dito. So pagpasok niya, scam pala. Pero kung may ano ka, minsan kasi, mga kapatid, yung kaalaman, dahil din sa pangangailangan, yung aktual na pangangailangan, kahit may kaalaman ka, minsan na isang tabi ito at pumasok ka at doon ang nangyari, nabibiktima ka sa mga financial fraud na kahit ikaw ay financially literate. Tama po ba? Tama po. Okay. A strong foundation of financial literacy can help support various life goals, such as saving for education or retirement, using debt responsibly, and running a business. So ito pong magagandang mangyayari sa buhay, mga kapatid. No? Kung tayo ay may strong foundation po sa financial literacy. No? Hindi tayo less yung magiging anong tawag dito? Less yung problema natin sa tinatawag na problema sa pananalapi or sa pera. Key aspects to financial literacy include knowing how to create a budget, plan for retirement, manage debt, and track personal spending. Sino po ba dito ang naglilista? Kahit asin ang binibili ay nililista. Meron po ba dito? Kahit asin na ginasta, binili sa araw, ay nililista? Nandyan pa ba kayo, mga kapatid? Financial literacy can be obtained through reading books, listening to podcasts, subscribing to financial content, or talking to a financial professional. So yun po, makukuha o matutunan mo ang pag-aaral o makakuha ka ng kaalaman patungkol sa financial literacy sa pamamagitan ng mga online session, mga podcast, or mag-subscribe kayo ng mga content patungkol sa pananalapi, o di kaya sa makipag-usap or makipagkaibigan sa mga taong professional patungkol sa pananalapi, mga kapatid. So ito po ang ipinalabas ng NEDA, no? National Economic and Development Authority, no? Pinalabas po ito doon sa Region 8 sa Caraga. Sabi nga nila, sabi niya, financial literacy among Filipinos. The Filipino mindset upon receipt of salaries, as commonly known, is that upon receipt of salaries, spending comes in before saving. What is left is saved. If there's none left, then there's nothing saved. Ito po bang kadalasang nangyayari, mga kapatid? Kasi ito sabi ng NEDA. Ang mga Pilipino daw, mas nauna yung pagpagasta kaysa doon sa pagsisave. No? Kung may salary man silang natatanggap, no? So anong nangyari? Mas inuuna pa yung pagbibili or paggagasta kaysa doon sa isi-save yung percentage doon sa anong tawag dito, yung ilalaan niya para sa may saving siya. At kung ano man o magkano man ang natira, yun na lang ang nasi-save. Pero kung walang natira, ang nangyayari, wala din siyang maisi-save. Ito po ba kadalasan nangyayari natin sa mga employed or lalo na doon sa mga company employed na mga tao? Ito po bang kadalasan, mga kapatid? Yes. At ito po ba rin ang nangyayari
sa mga missionary. Yes. Paano ba mag-save ang missionary? Sino bang mag-volunteer dyan? Paano ba mag-save yung missionary? Katulad ba mag-save ang missionary sa mga employed na mga tao? O kadalasan ba itong nangyayari sa mga employed na tao? At kung kadalasan man itong nangyayari po ba rin ba ito sa mga missionary? Si kapatid na Ephraim Placido, ano pong masasabi niyo, kapatid? Si kapatid na Maria Lorena de Dios, may masasabi ka po ba, mga kapatid? Ulit, sir, ang tanong. Okay. Sabi nga daw ng NIDA, pinalabas nilang sa survey nila, ang Pilipino daw, lalo na sa mga employed na may salary, sa pagdating daw ng kabuuanan, ay mas nauuna yung pag-spend, paggagasta or pagpamamili kaysa doon sa saving. Ngayon, kung ano yung natira, yun ang inisisave. Pero kung walang natira, kadalasang walang natira, wala din siyang naisisave. Ganito din po ba ang nangyayari sa mga missionary? Opo. O kadalasan ba itong nangyayari din? Yan po ang realidad na nangyayari. Kadalasan. Pero kapag ka-organize naman po yung tao, nangyayari po kahit maliit lang kahit empleyado siya, tapos maliit lang ang sweldo niya, may nakakagawa naman po ng ganyan na nakakapag-save. Pero yung talagang missionary po, nabubuhay lang sa kung ano yung talagang kailangan niya, hindi yung kung ano yung mga gusto niya. Para po merong pang gagamitin. Simpleng pamumuhay lang, may gagamitan pa kinabukasan. Pero yung mga common o mga normal na mga empleyado, kadalasan po, sabi nga nila, mga Bisaya daw po, ewan ko totoo, one day millionaire. Kapag ka may sweldo, galante. Kasi may pera. Bukas, bahala na, wala ng pera. Parang yan ata ang nano mo, kapatid. Parang yan ang nakikita mo madalas. Paano ba mag-save ang mga missionary? Ini-volunteer. May idea po ba kayo, mga kapatid, kung paano mag-save ang isang missionary? Di po ba kapag may gawain, naka-budget na po yun, may kasama na sa planning, yung kung ano yung gagamitin. Pero maniwala po ba kayo na kapag talagang, halimbawa isang missionary na wala kang pinagkukunan, kundi faith lang. Ang sinasabi na, in God we trust. Araw-araw gumagawa lang, pero bahala na ang Panginoon mag-sustain. Okay. So, ganyan talaga, mga kapatid, no? Realidad yan ang nangyayari. No? So, mas magiging komplikado yung sitwasyon kung ikaw ay missionary ay nagiging bulagsak ka rin. No? Pero may rason din, ano bang magasto ko kung wala naman akong pera? Pero ang mga missionary din, mga kapatid, may natatanggap ding stipend. So ngayon, alam natin kung ano yung mga priority doon sa ating sarili. Kasi kung wala tayong priority at maliban dyan, kung may priority man tayo, iba din ang ating priority. Yung mga hindi kinakailangan. So ang nangyayari, kahit binibigyan ka na ng mga kinakailangan mo sa field, kung ikaw naman ay bulagsak, ay talagang maghihirap ka pa rin. Ang pinaka-worst na mangyayari ay hindi mo matrabaho yung mga importanteng mga gawain o hindi mo magampanan
yung pagiging missionary mo, no? Dahil minsan o hindi man minsan, ang mangyayari din ay talagang aalis ka, no? Aalis ka sa pagiging missionary dahil parang hindi mo kayang mamuhay sa ganitong klasing pag-manage ng pera at lalo na ang liliit ng stipend, no? No? O di kaya wala kang stipend na natatanggap, no? Talagang self-supporting missionary ka. And then kung ganun, kung wala kang kung wala kang management doon sa ano mo, sa mangyayari, talagang hindi magiging consistent yung trabaho mo. Tama po ba mga kapatid? According to a study conducted by PhilAm Life, 96% of Filipinos are concerned about their own and their families' health. However, only 16% of them are prepared to pay for medical costs in case they are diagnosed with a critical illness. Bakit kaya ganito ang nangyayari sa Pilipino, kapatid? Base nga rin yan sa pag-aaral na ipinalabas ng PhilAm Life na 96% daw, no, ng mga Pilipino ay talagang concerned sila sa kanilang mga sarili at sa kanilang mga pamilya. Pero 16% lang nito ang talagang prepared sila na makapagbayad talaga kung ano man ang mga babayarin sa panahon kung may mga ano sila, o may mga sakit sila. Bakit kaya, kapatid? Explain lang tayo ng mga 3 minutes mga kapatid. There is a rising number of senior dependents or those retirees who depend on their children for financial help due to lack of financial education. Financial planning teaches individuals to be responsible when it comes to their finances and instills the discipline needed in order to keep track on their financial goals. So ang ibig sabihin nito mga kapatid, ang kabuuang pag-aaral natin na makukuha natin sa financial literacy ay isa po itong disiplina, no? Pag-indoctrinate po ito sa atin ng isang disiplina para tayo ay lalago at makapag-manage tayo ng insakto sa ating mga finances mga kapatid. Financial planning involves educating Filipinos on the different types of goals that they should set. Short-term, medium-term, and long-term. Short-term goals involve monthly living expenses that need to be paid or the person's basic needs, including the setting up of an emergency fund. In contrast, medium-term goals are those you want to achieve in 1 to 5 years, like buying a house or a car. While long-term goals are those that take longer than 5 years to achieve. Ang tanong ko dito mga kapatid, ililink natin sa ating mga bilang mga Adventist missionary. May mga ano po ba tayo? May mga emergency fund po ba tayo? Meron po bang emergency for emergency saving ang mga missionary natin? Kung meron man, meron kaya mga kapatid? Ang mga LE natin, meron po bang emergency may mga emergency saving po ba? Meron po ba? Meron, Doc, meron. Okay. Kung meron kang na abot mo ang goal. Okay. So, meron. Pero how about sa personal? Meron po ba? May mindset po ba ang mga LE natin na nagsisave siya para sa ganito, ganyan? Depende, Doc, sa LE, Doc. Okay. Depende. Ang tanong ko, ang LA po ba natin ay may financial literacy training?
or seminar? Ginagawa po ba natin yan? Meron, Doc, meron. Meron, Doc, meron. Okay, Meron. okay. Seminar po yan. Okay, maganda, O, maganda. abot mo ang goal, ipapadala ka sa union. Hmm? May training sa LE. Yun naman sa EPD, meron din. Pero how about kung papasok yung isang kapatid? Hindi po ba siya ini-educate sa first level ng kanyang pagpasok? Ini-educate siya, yun sa leader lang muna. Tapos kung makagol na siya, ipadala siya sa misyon. Tapos sa misyon, kung makuha niya ang goal, ipadala din siya sa union. May tinatawag na LMS, Literature Ministry Seminary, doon sa union. Okay. Okay, maraming salamat kapatid sa mga sagot. To address the growing demand for more investment in the country, the financial industry advises that Filipinos should save first and spend whatever is left after putting their savings aside. So yun po ang mga advice mga kapatid, no, ng NEDA. So dahil po ay sa susunod po na session mga kapatid, no, ipagpatuloy natin itong ating pag-aaral patungkol sa financial literacy na nakapaloob nitong ating pag-aaral sa product formulation. So maraming salamat sa inyong mga panahon mga kapatid at kita-kita tayo sa susunod na pagkakataon 2:00 ng hapon hanggang 3:00. Ngayon lang po lamang po tayo nakapag 3:00 hanggang 4:00 dahil po ay may naalanganin po tayo sa oras. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Ibigay ko na po ang panahon sa ating supervisor at para na po ay makapagsimula na po ang ating ang susunod na professor. Thank you po, Doc. God bless po. God bless sa lahat. Okay, maraming salamat po Doc Aris sa inyo pong very informative po na discussion or subject regarding financial literacy. Okay, parang ang susunod po yata ay si Professor Sherlyn. Pero parang nagpaalam siya na wala. Mabuti po yun. Max. Sino po kaya? Ako po ang kasunod. Doc Samuel, ako po. Okay. Okay. Si Doc Arnel po ang susunod sa pagkakataong pong ito. So water break po muna, mga 2 minutes.